Ang ganyang statement, mga kababayan, ibig sabihin yan, she is resigned to her fate. Bahala na. Kasi hindi man niya po mapipigilan itong si Boyeng Rimulya na halungkatin yung kanyang records. Pinatulog, mga kababayan, ng previous ombudsman na si Martires. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Taranta si Sara Duterte, mga kababayan, sa naging pahayag ni bagong ombudsman, Crispin Boyeng Rimulya, na tatanggalin niya yung restriction sa SALN. Sabi ni Sara Duterte, inunan kanina po ng reaction sa appointment ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Boyeng Rimulya. Sabi ni Sara, kung ako anyang presidente, hindi ko yan i-appoint. Never daw niya, mga kababayan, i-appoint si Boyeng Rimulya bilang ombudsman. Ang problema po, hindi nga kayo ang presidente, vice-presidente kayo. Ang presidente, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At malamang sa malamang, si Boyeng Rimulya ang tutuldok sa inyong ambisyon na maging presidente. Kung pinalusot kayo ng Senado, kasi ang dami mong kakampi sa Senado, dahil sa kakakampi sa inyo, nasira yung Senado ng lubusan. Damay-damay. Kung doon nakalusot ka, dito sa sa ombudsman na bago, kay Boyeng Rimulya, malamang hindi po kayo makalusot. Tinanong si Boyeng kung kasama ba yung pagbulatlat sa SALN. Kasamaan niya sa re-review natin. At alisin natin yung restrictions. Yan o. Ibabalik ni bagong ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno. Tapos, mga kababayan, ito yung sabi ni Sara Duterte kanina. Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Vice President Sara Duterte commented on the appointment of Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya, who earlier expressed willingness to publicly disclose SALN in of ex-President Rodrigo Duterte. Sabi ni Sara, wag na niya silipin, Diyos ko, wag na niya silipin, ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Ang ganyang statement, mga kababayan, ibig sabihin yan, she is resigned to her fate. Bahala na. Kasi hindi man niya po mapipigilan itong si Boyeng Rimulya na halungkatin yung kanyang records. Pinatulog, mga kababayan, ng previous ombudsman na si Martires. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Sara. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Huwag na daw silipin. Ano man yung gusto niya gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Ikaw ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Kung ganyan daw ang presidente, hindi niya i-appoint si Boyeng Rimulya bilang ombudsman. Hindi ka nga po presidente at never kang magiging presidente. Malabo ang pangarap mo na maging presidente. Ito si Boyeng. Sabi diyan, Rimulya to issue memo reversing SALN restrictions. Tapos kakalkalin lahat, mga kababayan, pati yung kay Digong, pati yung Farmali. Sabi ni Boyeng, magpapalabas na siya ng memorandum next week to make the statements of assets, liabilities, and net worth or SALN of public officials accessible to the public. It's going to be policy. Inaanda lang namin ang mechanics. Baka next week, baka pwede na. Sabi po ni Rimulya. We might start releasing the SALN already. I will ask them to make available this information. But of course, we need requesting parties to ask for specific information, not the whole file. He said they might redact
some information from the SALENS to prevent it from being weaponized. Fair naman po si Boying Rimulya. Ayaw naman yan na malagay sa alanganin ang mga opisyal ng gobyerno. Pero yung mga controversial na opisyal ng gobyerno na talagang may tinatago na kayamanan, kailangan busisiin mga kababayan kung akma ba ang lifestyle nila sa kanilang SALN. Di ba? Tulad ng mga district engineers ng DPWH. Ganun po. Pero hindi naman po nangangologan, isi-single out po si Sara Duterte at si Digong. Hindi ganun po. Kaya lang itong si Digong tapos si Sara Duterte, may mga kontrobersya silang iskandalo na kinasangkutan na kailangan mga kababayan talaga turiin ang SALN. Lalo't mabilis yung paglunok niya ng confidential funds. 125 million in 11 days. Di ba nakapagtataka, mga kababayan? Kasi kung ayaw mong busisiin ang SALN mo, di wag kang pumasok sa gobyerno, pribado ka. Di ba? Pero pag nasa publiko ka, you're paid from the taxes of the Filipino people. That is a requirement. Rimulya added that since under the rule, SALN information must be available 10 days after filing and up to 10 years after it is filed, he is amenable to granting access to information even to incumbent public officials subject to national security and privacy considerations. It's public information, anya. And we talk about transparency. Let's go all the way. Lahat yan, pati kami. Sabi po ni Boying, when asked if policy includes former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, and President Ferdinand R. Marcos Jr. I want to be open. I want to open this office to the public. Sabi po ni Rimulya. Rimulya also announced intended reforms in his office, including the possible reshuffle ng mga personnel. Sabi niya, that movement of personnel is inevitable and sleepy employees will be roused. The personnel movement niya goes with the territory. Siyempre, it's a matter of trust and confidence. It's a work in progress. Meron namang nagtutulog-turugan pa, gigisingin natin yan. He said he also wants to improve the ombudsman performance and its non-prosecutorial functions of improving efficiency in government, including reviving the resident ombudsman in government offices. Wala Yung ombudsman po, hindi man naman po lahat. Pati yung ombudsman po, nahawa na sa korupsyon. Naging kasabwat na ng mga sindikato. Kaya natutulog na lang. Nakikibahagi na rin po sa nakaw. Ganon. Pero may mga mabubuti pa rin pong tao. Importante, yung mga maayos sa gobyerno, isupport natin po. Hindi yung maayos sa gobyerno, sinisiraan. Di ba? Ika niya, Mr. Maravillas, di ba, sige panira mo. Yan ang akusasyon sa akin ng mga DDS. Actually, hindi po tayo naninira. At wala tayong ugali na manira. Kung may mga kasiraan po na naririnig kayo, hindi po ako may gawa. Sila yung may gawa. Nagkikwento lang tayo. Halimbawa si Sara, yung pagbabanta. Hindi man po ako ang nag-udyok sa kanya para magbanta. Isa itong kasiraan sa kanya bilang Vice Presidente. So, nagkikwento tayo ng kanyang mga masasamang ginawa. Hindi yun paninira po. That is an objective reporting bilang isang journalist. Huwag kang gumawa ng masasama, kabuktutan, katarantaduhan para wala kami ikwentong kabuktutan. Kasi yung kwentong kabuktutan, ang media po, is just like a mirror. Kapag umarap ka sa amin, sa media, makikita mo yung mukha mo. Mirror nga kami. Kung anong ginagawa mo, kung may uling ka, may bahid ka sa iyong mukha, makikita mo yun sa amin, yung uling mo sa mukha. Ganon kami. Hindi kami mga legit po na mga journalist. Ganon ang aming pinanghahawakan na policy and ethical standard sa aming pagre-report. Kaya kung may naririnig kayong mga kasiraan ng mga Duterte, dahil gumawa sila ng kasiraan. Kung inayos nila yung kanilang mga pananalita, pag-ugali, yung mga misbehavior nila, ano man ang ikikwento natin kung wala silang ginawa na masama, di ba? Yung mga pagsisinungaling nila, bakit ako ba yung nagsasabi ng kasinungalingan? Di ba sila?
Nagkwento tayo ng kasinungalingan nila na sumira sa kanilang pagkatao. Kahit yung AJK, bakit may kwento ba tayong AJK kung hindi nag-AJK? Nag-AJK, kaya po may kwentong AJK. Di ba po? Kaya baseless itong mga sinasabi ng DDS na naninira tayo. Kayo ang naninira. Kasi yung mga sinasabi ninyo, lahat panira at walang base. Yung mga kwento ninyo, kasinungalingan laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang totoo niyan. Kaya sabi ni Boying, I want to improve the way the office conducts business because I really believe that one overlooked aspect is the proactive aspect. The origin of the ombudsman is the protector of the people and we have to protect public interest all the time. He also plans to explore expanding the use of cyber warrants on data available from subjects of an investigation. So, yung mga opisyal ng gobyerno na maayos magtrabaho, may magandang intensyon na maayos yung palakad sa gobyerno, yun ang ikinakagalit ni Sara. Ayaw na ayaw niya. Ayaw niya kasi masisilip yung mga kabuktutan niya. Ang gusto niya, kasabwat lang. Kasabwat sa mga maling gawain, masasamang gawain. At yung mga katarantaduhan niya dapat hindi lang inaaksyonan. Hindi naman po pwede ang ganyan. Gawing normal ang paggawa ng masama at katarantaduhan. Di ba po mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Magaling po ito sa mga cancer patients tulad po ng cancer survivor na si Maritone Fernandez. Yung gusto pong ma-maintain yung kalusugan for cancer prevention po, mag-inom po kayo nitong amazing barley. Yan yung iba pang mga celebrity endorsers. For your inquiries at yung gustong magnegosyo, pa-orient kayo sa aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.